Chapter 1421. Kamakailan lang kailangan ko munang i-practice ang katawan ko. Napakahigpit ng ahente na kinuha ni Hayden. Para sa akin, una sa lahat, ang Jetta ay dapat naganap na naaayon sa kanyang plano. Pangalawa, araw-araw niya akong tinititigan kapag nag-eehersisyo ako sa takot. Natamad ako. Alam mo kung bakit siya mahigpit. Ang napag-usapan ni Hayden sa kanya kung pwede akong sumikat, bibigyan ko siya ng 10 beses ng sweldo. Sinabi ito ni Gwen at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Avery, maaari talaga itong mag-udyok sa kanya na maging mabuti. Gwen, well, sabi mo napakaliit ni Hayden, bakit ang flexible ng utak niya? Avery, siguro, ipinanganak. Matapos makipag-usap sa telepono, pumunta si Avery sa bodyguard at kay Robert. Naglakad siya papunta sa fountain at nakita niya si Robert na nakatayo sa tabi ng isang pink na bisikleta ng mga bata. Tinawakan ng maliit na lalaki ang hawakan ng bisikleta. Gamit ang dalawang kamay, ngumuso at tinitigan ang bodyguard. Sa tabi niya, isang batang babae ang nagmamadaling sumigaw kay Robert. Hindi naman natakot si Robert. Tinikayat ng bodyguard si Robert, "Hoy munting nuno. Ito ang bisikleta ni Miss Sister. Ibabalik ba natin kay Miss Sister?" Mahigpit na hinawakan ni Robert ang bisikleta at hindi binitawan. Pakiramdam niya basta nakuha niya kanya na iyon. "Hoy, lola ng batang ito, bibilhin ko ba itong bike?" Inilabas ng bodyguard ang kanyang wallet at binalak na gamitin ang pera para masolusyonan ang problema. Agad namang lumapit si Avery at pinatigil ang bodyguard. "Robert, ito ang bisikleta ni Miss Sister, hindi sa iyo." Lumapit si Avery kay Robert at tumingkayad sa kanya. "Bata ka pa, hindi ka marunong magbisikleta. Kapag matanda ka na, bibili ang nanay mo ng bisikleta para sa iyo." Dahil malumanay ang boses nito, binitawan ni Robert ang bisikleta matapos mag-isip sandali at yumakap sa kanya. "Ikaw talaga ang mabuting anak ng iyong ina." Niyakap ni Avery si Robert at tumingin sa maliit na babae, "Little girl. What's your name?" "Iyong kapatid," hindi sinasadya ni Robert na nakawin ang iyong bisikleta. Maaaring isipin niya na napakaganda ng iyong bisikleta kaya gusto niya ito. Humihingi ng tawad si tita sa iyo, "Huwag kang magagalit ha." Napangiti ang batang babae dahil pinuri ang kanyang bisikleta sa kanyang kagandahan. "Ang pangalan ko ay Coral, maaari kong isama ang aking kapatid na makipaglaro." Agad na sumakay ang batang babae sa bisikleta at tinapik ang upuan sa likuran. "Kuya Robert, akyat ka na." Nang makitang gustong umakyat ni Robert, binuhat siya ni Avery sa the back seat. "Robert, hawakan mo ang iyong nakatatandang kapatid na babae, mag-ingat kang madapa." Agad namang yumakap ng mahigpit si Robert sa baywang ni Cora. Pagkaalis ni Cora sa kotse, tinanong ng lola ni Cora si Avery, "Dito na ba nakatira ang asawa mo? Ang tagal na kitang hindi nakikita sa labas." Avery, "Well, babalik siya pagkatapos ng ilang sandali." Panipi. Lola ni Cora, "May mga nagsasabi na naghiwalay kayo. Hindi ako naniniwala. Napakaganda ng relasyon ninyong dalawa at napakaganda ng bata kahit para sa kapakanan ng bata, imposibleng maghiwalay." Avery, "Well, sorry ngayon lang. Muntikan na akong umiyak." Lola ni Cora, "Ayos lang, ganito ang mga bata. Ninakawan ng apo ko ang mga gamit ng ibang tao. Mas maganda kung mas malaki." 8:00 ng gabi, iniuwi ni Avery si Robert. "Nanay,
Bakit ka bumalik ngayon? Tapos na si Layla sa pagtuturo, kakatawag lang ni Dad sa video call. Natigilan si Avery, nakuha mo ba ito? Tapos tatawagan ko siya ngayon. Kinuha ni Avery ang kanyang cellphone at diniyol ang numero ni Elliot. Bago siya makagawa ng video sa kanya, kailangan muna niyang kumpirmahin na maginhawa para sa kanya na makatanggap ng video call ngayon. Ang tawag ay ginawa at mabilis na nakakonekta. Chapter 1422. Nasaan ka na ngayon? Anong ginagawa mo? Maginhawa bang kumuha ng video call? Tanong ni Avery. Nagsha-shower ako. Ang boses ni Elliot ay dumating sa mahinang boses. Saglit na natigilan si Avery, pagkatapos ay sinabing, papalitan ko ang audio call mode sa video call. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang telepono at nag-dial ng video call nang hindi hinintay na tumugon. Ito, Elliot tulang video call. Nang makita si Elliot na nakatayo sa banyo na walang damit, natigilan si Avery. Saglit, namula ang mukha niya sa swish, ang gulo ng isip niya. At bigla niyang nakalimutan ang sasabihin. Hindi magandang tingnan ng mga bata ang kasalukuyang anyo ni Elliot, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na naglakad patungo sa kwarto. Pagbalik niya sa kwarto at isinara ang pinto, nakita niyang mas lalong namula ang mukha niya. Pamilyar na pamilyar siya sa kanya, ngunit sa sandaling ito, tinitingnan ang pamilyar na mukha nito sa screen. Palagi siyang nakaramdam ng kakaiba. Kanina ko lang dinala si Robert sa paglalakad. Inayos ni Avery ang kanyang mod at sinabi muna, bakit mo ginawa ang isang video call para kay Mrs. Cooper at hindi sa akin? Kahit na ito ay isang maliit na bagay, siya ay nagalit ng walang dahilan. Gusto kong makita ang bata. Nag-video call din ako kay Mrs. Cooper dati. Ang kanyang paliwanag ay hindi nakapagpawi ng kanyang galit, bagkos ay lalo siyang nagalit. Avery, ayaw mo ba akong makita? Tanong nitong nagpanipis ng labi kay Elliot. Sumimsem siya bigla. May problema ka ba sa akin? Dahil nilipat ko ang shares mo kay Adrian, hindi. Elliot said, interrupting her cranky thoughts, wala akong problema sa iyo. Wala ka ngayon. Nagtrabaho ka na ba? Natatakot akong nag-overtime ka sa kumpanya. Panunukso ni Avery, ano ang silbi ng pag-overtime? Ngayong ikaw na ang big boss ng kumpanya ko, bakit ako magsisikap? Malapit na mag-alas 11 sa tabi mo, tama? Bakit late ka naligo? Elliot, ngayon tinatrato ako ng pangalawang kapatid ko. Bilang panauhin, uminom ako ng alak. Nakakainom ka ba ng pisikal? Nagulat si Avery. Elliot, kaunti lang ang nainom ko, ayos na. Kasama mo si Rebecca. Casual na tanong ni Avery. Bagamat alam ni Avery na babalik siya kay Ari Adelsa, kinaharap, ngunit sa pag-iisip na araw-araw siyang makakasama ni Rebecca, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at galit. Elliot, sige. Hindi ba siya magiging IVF? Gumana ba? Nagpatuloy si Avery. Elliot, malapit na. Gulat na bulalas ni Avery. Elliot, mukhang 2 buwan na. Ano ang hitsura nito? Hindi nasiyahan si Avery sa malabo niyang sagot. Bahagyang sumimangot si Elliot, hindi ako masyadong malinaw sa kanya. Ang kanyang sagot sa wakas ay nagpaga ng kaunti kay Avery. Nagpatuloy si Avery, nasaan si Kyrie? Elliot, nasa ospital pa. Bakit masama ang pakiramdam mo? Masaya ka ba? Nakatitig si Avery sa mukha niya, feeling niya sobrang abala siya. Are you busy lately? Sa tuwing magkukusa akong magpadala sa iyo ng mensahe, ayaw mo bang
Bumalik sa Ariadne. Saglit na nag-iisip si Elliot pagkatapos ay sumagot, patay na ang kasintahan ni Xander. Bakit hindi kinontak ni Elliot si Avery at bakit parang hindi siya masaya dahil nahihiya siya? Biglang nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Avery at tila may nabara sa kanyang lalamunan dahilan para hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit ko pa kayo hinihimok na umalis sa Yonroville? Noon, dahil hindi ko kayang protektahan ang sinuman. Paos ang boses ni Elliot. Mapula ang mga mata ni Avery, Elliot, hindi kita sinisisi. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung mas mahirap ang paghihiganti, huwag kang maghiganti. Ayokong mamatay ka. Kumanap ka ng paraan para makaalis doon, bilasan mo bumalik. Elliot, ayos lang ako. Sinabi mo sa akin noon na magiging maayos ang girlfriend ni Xander, pero patay na siya. Paano mo malalaman na hindi ka papatayin ni Kyrie? Ang mga taong tulad ni Kyrie ay moody at alam niya ang tungkol sa proteksyon mo sa girlfriend ni Xander at siguradong hindi niya ito bibitawan. Lalong mapanganib ang pakiramdam ni Avery habang iniisip niya iyon. Elliot, tumigil lang si Kyrie sa trabaho ko. Pagkasabi nito ni Elliot ay may kumatok sa pinto ng banyo. Ang boses ni Rebecca ay nanggaling sa labas ng banyo. Elliot, nagluto si Yaya ng sober na sopas at ilalagay ko ito sa bedside table para sa iyo. Narinig ni Avery ang malumanay na boses ni Rebecca at biglang tumubo ang tinik sa kanyang puso. Malakas na tanong ni Avery sa kanya, nakahanap ka ng paraan para makabalik. Kung hindi ka makakahanap ng paraan para makabalik ka agad, gagawa ako ng paraan para iligtas ka. Chapter 1423. Binibigyan siya ni Avery ng mga utos, hindi nakikipag-usap sa kanya. Pagkasabi nito ay ibinaba ni Avery ang video. Ibinaba ni Elliot ang telepono, naglakad sa ilalim ng shower, binuksan ang switch, at mabilis na dumausdas ang maligamgam na tubig sa kanyang katawan kasama ang kanyang maikling buhok. Sobrang sama ng loob ni Elliot. Sinabi ni Avery na darating siya upang iligtas si Elliot. Parang kailangan dumating ang girlfriend ni Xander para ipaghiganti si Xander. Kung nabubuhay pa si Xander, imposibleng ipagsapalaran ng kanyang kasintahan ang kanyang buhay para ipaghiganti ang kanyang sarili. Tandang-tanda pa ni Elliot ang mga mata ng kasintahan ni Xander nang matapakan ito ng bodyguard matapos nitong paslangin si Kyrie. Napakaliwanag ng kanyang mga mata. Hindi halata ang galit sa mga mata niya, nakakagaan lang ng loob ang iba. Nagpasya si Elliot na iligtas siya sa oras na iyon dahil mismo sa kanyang matigas na mga mata na nagpapaalala sa kanya kay Avery. Naisip niya na kapag namatay siya sa Yonroville, si Avery ay maaaring maging tulad ng nobya ni Xander na desperadong tumatakbo upang makaganti para kay Kyrie. Ayaw ni Elliot na iligtas siya ni Avery. Kailangan man niya ng rescue o hindi, hindi niya kailangan si Avery. Pagkatapos maligo ay lumabas ng banyo si Elliot. Sa isang sulyap, nakita niya si Rebecca na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Sabi ni Rebecca, Elliot, lalabas na ang tatay ko sa ospital. Bukas punta tayo sa ospital para sunduin siya bukas. Hihilingin ko sa aking ama na patawarin ka. Huwag kang magsabi bukas, gagawin ko siya. Patawarin ka. Lumakad si Elliot sa tabi niya, kinuha ang hangover na sopas, at humigop. Ang sabaw ay medyo maasim at ito ay napakapreskong inumin sa tiyan. Inubos ni Elio ang sopas, kinuha naman agad ni Rebecca ang mangkok na walang laman. Gabi na, magpahinga ka na.
Bukas na lang natin pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Tiningnan niya ang hindi mapakali na mukha ni Rebecca, bahagyang dumulas ang mga mata nito. Hanggang sa dama po ito sa tiyan niya. Sinundan ni Rebecca ang kanyang tingin at sinulyapan ang kanyang tiyan at nakangiting sinabi, ang bata ay napakaliit pa. Well, alam ko. Napakagaan ang tono ng Elliot. Noong buntis si Avery kay Robert, laging nasa tabi niya si Elliot. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang babae ang mabuntis at kung gaano kahusay ang isang bata na maisilang. Kaya hindi niya kayang tuparin si Avery. Kinabukasan 8 a.m. Pagkatapos magbihis, pumunta si Rebecca sa pintuan ni Elliot at kumatok sa pinto. Sinabi sa kanya ni Rebecca kagabi na pupunta siya ngayon sa ospital para sunduin si Kiri sa bahay. Bagamat hindi tahasang pumayag si Elliot kagabi, hindi inakala ni Rebecca na tatanggi siya. 2 beses na kumatok si Rebecca sa pinto, ngunit walang sumasagot. Nalungkot siya at binuksan ang pinto. Nang walang pahintulot, nakita niyang maayos na nakatupi ang kobrekama sa kama na itinupi ni Yaya. At ngayon lang sinabi ni Yaya na natutulog pa si Elliot at hindi bumababa. Ipaliwanag na hindi ito ang tiniklop ng Yaya ngayon. Ipinakikita pa nito na hindi natulog si Elliot sa kamang ito. Kagabi, biglang nakaramdam ng hypoxia si Rebecca. Wala si Elliot sa kwarto o sa villa at nasaan na siya. Kailan siya umalis? Agad na bumalik si Rebecca sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang cellphone at dinial ang numero nito. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay naka-off. Pakisubukang muli sa ibang pagkakataon, shutdown. Pinatay ni Elliot ang kanyang cellphone. Ito ang unang pagkakataon na nagsara si Elliot mula noong dumating siya sa Yonroville. Biglang naramdaman ni Rebecca na parang umiikot ang mundo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Si Elliot kaya ay bumalik sa Ariadne. Kabanata 1424. Hindi maiwasang isipin ni Rebecca ang huling pagkikita nila ni Elliot kagabi. Sinabi niya noon na sasamahan niya ito sa ospital para sunduin si Kyrie ngayon, ngunit hindi pumayag si Elliot. Naiisip niya na hindi pumayag si Elliot at hindi ito pagtanggi. Pero hindi niya inaasahan na hindi siya pumayag noon, it means rejection. Bukod dito, halos hindi nagkusa si Elliot na tingnan ang anumang bahagi ng kanyang katawan, ngunit kagabi ay tinitigan niya ang tiyan ni Rebecca. Kakaiba ang ugali niya kagabi, ngunit hindi napansin ni Rebecca ang abnormalidad sa oras. Posible na umalis si Elliot sa gabi. Kung hindi, hindi magiging ganoon ka-flat ang kanyang kama, ang lakas sa katawan ni Rebecca ay tila naalis, at ang kanyang buong katawan ay parang langaw na walang ulo, na wala ng direksyon. Paano ito magagawa ni Elliot? Kahit na gustong umalis ni Elliot, magpaalam man lang sa kanya. Bumagsak ang luha ni Rebecca. Hindi niya alam kung paano siya nakababa. Nang makita ang nawawalang kaluluwa ni Rebecca, agad siyang inalalayan ng Yaya. Miss, bakit ka umiiyak? Wala ba sa kwarto si Mr. Foster? Tinulungan siya ng Yaya na maupo sa sofa, aakyat ako at titingnan ko. Naiiwan siya. Tinawakan ni Rebecca ang braso ng Yaya si Elliot kagabi. Hindi man lang siya natulog sa kwarto, kailan ba siya umalis kagabi? Alam mo ba, Blanca ang tingin ng Yaya, hindi ko alam. Wala akong narinig. After a pause, the Yaya said, I'll let the security guard suriin ang pagbabantay sa pintuan. Nang matapos magsalita ay nag-walk out agad si Yaya. Binuksan ni Rebecca ang telepono at tiningnan ang address book. Nang makita niya ang numero ni Lorenzo, isang kakilakilabot na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi mawawala si Elliot nang walang dahilan.
Pero nawala lang siya. Posible bang nagalit ang ama kaya siya ay kinuha? Sa pag-iisip nito, nanginginig ang kanyang mga daliri at binalak niyang tawagan si Lorenzo para magtanong. Maya-maya may tumawag sa telepono. Walang pag-aalinlangan, sinagot ni Rebecca ang telepono. Rebecca, ako ito. May magaspang na boses sa telepono, ang iyong pangalawang master. Saglit na natigilan si Rebecca pagkatapos ay agad na nagtanong, second master, na iwan si Elliot. Alam mo ba kung saan nagpunta si Elliot? Hindi ako makalusot sa kanya. Pangalawang master, Rebecca, huwag kang mataranta. Alam ko kung nasaan siya. 18 minuto pasado alauna biglang bumantong hininga si Rebecca at kumalma, second master, galit ba si Elliot sa tatay ko at gusto niyang bumalik kay Ariadne? Ang sabi ng pangalawang amo, hindi siya ay kinidnap natin. Tumawag ako sa kanya kagabi at nagpaalam sa kanya na makipag-usap tungkol sa isang bagay at pagkatapos ay inagaw ko siya. Upang maging tumpak maliban sa akin at sa iyong pang-apat na master. Nagulat si Rebecca, second master, bakit mo inagaw si Elliot? Sinaktan ka ba ni Elliot? O dahil nasaktan ka ng tatay ko? Rebecca, bibigyan kita ng isang araw na trabaho, malamig ang boses ng pangalawang amo, pumunta ka at patayin mo ang iyong ama, o papatayin ko si Elliot. May nag-iingay na boses sa isip ni Rebecca. Napabulalas siya, bakit? Stop seeing this ad, why this ad? Kabanata 1425, Rebecca, huwag kang mag-alala, kapag namatay na ang tatay mo, sa iyo pa rin ang Joban Industries, hindi ka namin sasaktan o binubuli. Inagaw ko si Elliot kasama ang pang-apat mong master para sa ikabubuti mo. Ang iyong tatay ay puno ng poot kay Elliot ngayon at hinding-hindi niya ipagkakaloob ang kapangyarihan kay Elliot. Baka isang araw ay mapatay niya si Elliot. Kung gusto mong makasama si Elliot dapat mamatay ang tatay mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang saktan ang tatay ko. Napakabuti ng tatay ko sa akin. Sigaw ni Rebecca. Kumusta ang pakikitungo sa iyo ng iyong ama? Ano ka ba? Hindi naisip ng papa mo na bigyan ka ng mana. Napangiti ng masama ang pangalawang amo, huwag mong isipin na hindi ka panipaniwala na hinayaan kitang patayin ang iyong ama. May kapatid ang papa mo, baka hindi mo pa ito narinig. Pinatay ng tatay mo ang kapatid niya at sa kanya lang nakuha ang ari-arian ng pamilya Joban mula sa lolo mo at nagtayo ng Joban Industries. Namutla ang mukha ni Rebecca. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kung hindi mo papatayin ang iyong ama, maaaring ibigay ng iyong ama kay Lorenzo ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Huwag mong tingnan kung gaano kakagusto ni Lorenzo. Siya ay nagpapanggap na mapagmahal, ngunit ito ay para lamang makuha ka at ang iyong pamilya. Kapag namatay ang iyong ama, ang pag-aari ng iyong pamilya Joban ay magiging iyo. Pakiramdam ni Rebecca, ang mundo sa kanyang harapan ay naging madilim na. Ipinanganak siya sa isang greenhouse at sanay na siyang purihin at alagaan ng iba. Ngayon ay bigla siyang hinihiling na pumatay at papatayin niya ang sarili niyang ama, paano niya ito magagawa? Rebecca, tapos ko nang sabihin sa iyo ang dapat kong sabihin. Magpapadala ako ng isang tao na maghahatid sa iyo ng lason mamaya. Kung hindi mo ipapakain ang lason na ito sa iyong ama, pagkatapos ay ipapakain ko ito kay Elliot. Tutal, ang tatay mo kung hindi siya mamamatay, hindi magkakatotoo ang lahat ng pinag-usapan namin ni Elliot noon. Niloko niya tayo, kailangan natin siyang patayin. Matapos imbestigahan ng yaya ang pagbabantay, bumalik siya sa sala. Nakaupo si Rebecca sa sofa, mahigpit na nakakapit ang mga daliri sa telepono, bahagyang nanginginig ang katawan. Miss, I checked the surveillance.
Lumabas si Elliot ng 2:00 ng madaling araw. Sinagot niya ang isang tawag at dire-diretsong lumabas. Sinabi sa kanya ng yaya ang impormasyon mula sa investigasyon, hindi ko alam kung sino ang tumawag sa kanya. Siguradong may mali sa pakikipag-usap sa telepono ng huli na. Nagbingi-bingihan si Rebecca, hindi gumagalaw ang katawan. The yaya continued to comfort her, "Miss, don't worry, baka mawalan ng power ang phone niya kapag naka-off ang phone niya. Baka mamaya babalik siya." Mapurol na umiling si Rebecca, "Medyo nagugutom ako. Kukuha muna ako ng makakain." "Sige, Miss, huwag kang mag-alala. Hindi ko akalain na may mangyayari kay Mr. Foster. Gusto ka man niyang iwan, siguradong lilinawin niya ito sa iyo. Siya ay isang desenteng tao kung tutuusin." "Stop talking, gusto kong manahimik," sabi ni Rebecca sa paos na boses, "medyo nauuhaw ako, buhusan mo ako ng isang basong tubig." Ang yaya, "Okay." Kumain si Rebecca pagkatapos ng walang lasa na almusal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lorenzo. Sa sandaling tumunog ang telepono, halos lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Akala niya ay may dumating mula sa pangalawang master. "Rebecca, kailan ka pa dumating? Ngayon ka lang nabanggit ng tatay mo?" tanong ni Lorenzo. Mabilis na inayos ni Rebecca ang kanyang mood, "Oh, I have to wait. Ano ang pakiramdam ng tatay ko ngayon? Ayan yun. Dahil kay Elliot hindi naging masaya ang papa mo." "Lorenzo, hindi mo ba gusto si Elliot?" tanong ni Rebecca. Natahimik si Lorenzo ng ilang segundo at galit na sinabi, "Siyempre ayoko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, magiging asawa kita. Rebecca, kung gaano kita kagusto, hindi mo alam." "Lorenzo, huwag kang magsalita ng mga kasuklam-suklam na salita. Kung hindi ako si Miss Joban, magugustuhan mo pa kaya ako ng sobra." "Lorenzo, ako." Napabuntong hininga si Rebecca, "You won't. Kung ang anak ni Kyrie ay isang pangit na babae, sasabihin mong gusto mo siya." "Lorenzo, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Hindi ko sinasadyang awayin ka. Nagluto si Yaya ng sopas ngayon pero hindi pa ito handa. Ako na ang bahala kapag handa na ang sopas." "Sige, Rebecca, alam kong hindi ka masaya pagkatapos ng kasal. Kung papagalitan mo lang ako, hindi ako magagalit," suyuan ni Lorenzo. Ibinaba ni Rebecca ang telepono. Kung hindi kidnap si Elliot at hindi siya tinakot, hindi siya magiging malungkot. Thank you for watching, Ka Master. Don't forget to like,